Dahilan daw ng malawakang pag-ulan this weekend na nagdulot pa ng pagbaha no, sa ilang bahagi po ng Southern Luzon at sa Kabikulan ay yung tinatawag na shear line. Okay, ma'am, sinasabing shear line naman, pagtatagpo daw ng mainit at malamig na hangin. Pero hindi ba same principle din itong shear line ng Intertropical Convergence Zone? Nagtataka po yung marami. Opo, itong shear line naman kasi comparing sa ITCZ, shear line is malamig na hangin galing northeast at mainit na hangin galing east. Yung ITCZ naman ay salubungan din naman siya ng hangin pero ito ay yung hangin galing northern at southern hemisphere. So ang usual characteristic na ITCZ, pwede itong mag-produce ng mga LPA naman. Shear line naman, parang mga pangmalawakang mga pag-ulan, yun po yung mga nakakos din po. Although halos same po. Halos the same po sila. Okay, yung pinanggagalingan lang direksyon po yung kaibahan. Opo. I see. Okay po. Sa puntong ito, ma'am, natural ho ba na magkaroon ng mga ganito, mga shear line o mga ITCZ rin kapag mga ganitong buwan po ng Disyembre? Kadalasan po naririnig natin ito yung mga bandang August o mga September, hindi ho ba, ma'am? Opo, yung sa ITCZ, usual nararanasan din natin itong Intertropical Convergence Zone kapag nagkakaroon tayo ng palitan ng weather system like from Amihan o Habagat to Amihan, ganun. Itong shear line naman, usually nating nararanasan kapag amihan season na kasi kailangan nga natin ng yung hangin na malamig galing northeast at east. So, usual last year din nakaranas din tayo ng mga shear line and the year before that. So, shear line usually nangyayari tuwing amihan season kapag present ng ating amihan o kaya northeasterly surface wind. Opo. At ang kadalasan pag shear line po, malakas sa ulan ho talaga, garantisado po yan. Opo, usually talaga lalo na sa mga nasa may silangang bahagi ng bansa kaya ramdam na ramdam yung epekto ng shear line sa Bicol region. Although sa atin sa Metro Manila, shear line din naman yung prevailing weather system natin pero nakakaramdam din naman tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Hindi lang sa ngayon dahil hindi ganun kalaki yung epekto sa atin sa Metro Manila, hindi pa siya ganun karamdam. Ma'am Veronica, naglabas na rin po no, ang pag-asa ng rainfall forecast. Today, meron din rin po for the next 3 days hanggang Huwebes po. Ano-ano po bang area yung maapektuhan? Opo, so nung mga nakaraang araw pa nga rin tayo, nagsimula na nga rin tayo maglabas ng weather advisory. As of 11 a.m., meron tayong heavy to intense na mga pag-ulan, 100 to 200 mm sa Quezon Province. Moderate to heavy, 50 to 100 mm ngayong araw sa Cagayan, Isabela, Aurora, Rizal, Laguna, Marinduque, at Oriental Mindoro. Bukas naman, asahan naman natin na heavy to intense yung mga pag-ulan sa Cagayan at moderate to heavy sa may Quezon, Aurora at Isabela. And then pagdating ng Wednesday, moderate to heavy na mga pag-ulan sa Cagayan. Ma'am, sabi din po ng pag-asa may papasok pang isa o dalawang bagyo ngayong buwan ng Disyembre. Kailan po natin to aasahan? And most likely, pag ganito pong mga quarter po ng taon, saan po ba tumatama yung sama ng panahon? Opo, so tama po kayo, base sa ating latest na climate forum, yung ating mga climatologists din ay na-assess na ngayong Disyembre, posible isa o dalawang bagyo ang pumasok or mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. During December, possible nga din na yung direksyon ng bagyo ay posibleng maglandfall. Sa ngayon naman, wala pa naman tayong namomonitor LPA or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero once na magkaroon, agad naman natin ito ipopost at sasabihin sa through media and social media accounts din. Sana naman wala na kasi parang kumota na tayo itong past few months. Pero, opo, kailangan pa rin po mag-ingat kasi alam po natin yung mga Odette, yung mga Pablo, mga December po tumatama yan. Pero kung wala nang tanong po ang partner ko, maraming salamat po sa oras po ninyo, Ma'am Veronica Torres po ng Pag-asa. Kailan po ang Christmas party ninyo, ma'am? Maraming salamat po. Kung hindi po magkakaroon ng pagbabago, sa pagkakaalam ko po, December 13. Ayan. Asahan si Lord doon sa party. Mag-donate kayo, mga umaasa sa Pag-asa, tayo lahat. Anyway, maraming salamat, Ma'am Veronica Torres.